ignorante ka na nga. Nilalagpasan mo pa pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag doon. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Kaya nito Soto, di naman abogado, nagdudunong-dunungan. Asus Mario, ano ba yan? Ilagay niyo mga sarili niyo sa dapat yung kalalagyan. Do not litter the atmosphere, your legal ignorance. Yung mga katanga nyo. Pwede po ba? Tumigil na kayo. Yun ang mga kontra, yung mga dilaw. At saka kung sino pa, mga kontra. Ito po si Soto, hindi abogado. Kasi nga, kahit na abogado yung nagtatanggol sa kanya, bias din kasi. Kaya ang problema, pag kontra sa kanilang desisyon, mali ang Korte Suprema. Pag pabor, praises to high heaven sila. Hindi sila makalaktaw sa kanilang mga politikang pananaw na kontra sa mga Duterte. Yan ang problema. Hindi nila matanggap. Pinagpipilitan nila yung kanilang opinion kasi nga ayaw nila kay Duterte. Ganun lang ho yun. Tama na ang ignorance overreach. At sa ibang balita naman natin, binasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives at pinagtibay ang nauna nitong deklarasyon na labag sa saligang batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at walang jurisdiksyon ang Senado na ipagpatuloy ang proceedings. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Inihayag ng Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na hindi lamang ang impeachable officer kundi maging ang proseso ng impeachment ang dapat suriin pagdating sa pagbibigay ng hatol. Yan ang binigyang diin ng mahistrado sa kanyang separate opinion sa kanyang boto na nagpapatibay sa unang deklarasyon na labag sa saligang batas ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan nagkawala ng pagbibigay due process at paglabag sa one-year bar rule ang naging dahilan ng pagbasura ng SC sa motion for reconsideration ng Kamara. Ayon kay Lazaro Javier, ang pananagutan ay para sa lahat kaya dapat hindi lamang ang opisyal na ini-impeach ang sinusuri at hinuhusgahan, kundi pati ang institusyong nagsampa ng kaso. Mahalagaan niya ang pagiging patas ng proseso, ang pagiging bukas ng mga pagdinig at ang pagsunod sa konstitusyon. Kapag ang impeachment ay isinagawa ng pabaya, ang pinsala nito ay hindi lang sa opisyal na natanggal, kundi pati sa tiwala ng publiko sa lehislatura at konstitusyon. Samantala sa separate concurring opinion naman ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, sinabi nitong iniwasan ng Kamara ang one-year bar rule sa impeachment proceeding. Nakalimutan anya ng Kamara ang kahalagaan ng panuntunan nang ignoring ang one-year bar rule bilang isang mababaw na utos at ang bagay na yan ay hindi raw pwedeng palampasin ng korte. Paliwanag ng mahistrado ang one-year bar rule ay nilikha upang mapanatili ang tamang balanse sa pagitan ng pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan at ng maayos sa takbo ng gobyerno. Hirit nito, hindi dapat labis na gamitin ng impeachment at hindi rin ito dapat iwasan ng todo. Kapag sumobra sa alinmang dalawa, kaguluhan daw ang idinudulot niyan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Yan po, Attorney, ano po masabi ninyo sa ulat na ito? Ay, hindi na tayo nagtataka sa naging desisyon. Kung natatanda mo sa programa natin, sinabi na natin yan. Malabo na yung ma-reverse kasi unanimous Unanimous. Biro mo, ilan sila? Tatlo. 13 dahil yung isa ay mag-participate. Hindi ko naman maintindihan ba? Ayaw siya mag-participate. Yung isa naman palagi naglilibo bamses. Hindi ko rin maintindihan. Bakit puro takot na mag-participate? Kaya kung ano yung opinion nyo, labas nyo kahit anong magiging kalagayan after the decision by you. Yung 13, talagang ganun pa rin ang decision nila. Tapos, itong mga kontra, siyempre, nagwawala. Parang mga asong ulol na nagagalit sa Korte Suprema. Kaya ang problema, pag kontra sa kanila ang desisyon, mali ang Korte Suprema. Pag pabor, praises to high heaven sila. Alam po ninyo, ang Korte Suprema ay may kapangyarihan. At tama na binigyan sila ng kapangyarihan na i-resolve ang anumang kontrobersya o yung hindi pagkakaunawaan ng mga samangay ng gobyerno o ng gobyerno at isang mamamayan o ng mga korporasyon laban sa korporasyon at mamamayan laban sa mamayan o mamamayan laban sa gobyerno. Kasi kung walang magbibigay ng hatol sa mga away na ganito, magulo tayo, may chaos, chaotic tayo. Kaya dapat talaga ang Korte Suprema tama ang inilagay ng mga framers, yung mga gumuhit ng konstitusyon. Kailangan may referee kung sa basketball. Malaman mo kung anong tama, mali. Hindi yung
binigyan na nga ng kapangyarihan, pag ayaw nila, hindi akma sa kanilang kaisipan, nako, mali, overreach, intrusion. Ang katotohanan yan, politika, namumulitika kayo. Hindi nyo matanggap ang desisyon. Kasi, ang political thinking nyo, ideology nyo, pabor kayo na yurakan ang dangal at sirain ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mag-ama. Yan ang agenda nyo. Kaya lahat ng tama para sa kanila, mali para sa inyo. Yan ang katotohanan dyan. You cannot go beyond your political leanings. Hindi nyo malaktawan. Kaya kayo nagiging bias, hindi fair ang inyong mga opinion sa isang bagay. Kailangan, kahit anuman ang ideolohiya nyo, anuman ang politika nyo, meron tayong tinatawag na rule. Hindi lang rule of law. Sabi nga ni Justice Leonen, rule of just law. Ang pamamaraan ng isang makatarungang batas. Hindi lang pamamaraan ng batas, kung hindi pamamaraan, rule, ng just law o makatarungang batas. Kailangan meron tayong ganyan. Kaya kayo, tanggapin nyo na. Merong iba dyan, hindi nga abogado, kaya nito Soto, hindi naman abogado, nagdudunong-dunungan. Asus Mario, ano ba yan? Ilagay niyo mga sarili niyo sa dapat yung kalalagyan. Huwag niyo, do not expose your ignorance. Ha? Do not litter the atmosphere, your legal ignorance. Yung mga katanga nyo. Pwede po ba tumigil na kayo? Nakakasuffocate. Pag bigay kayo ng bigay ng opinion, wala kayong karapatan magbigay ng opinion. Batas ang pinag-uusapan. Hindi ka naman abogado. Salita ka ng salita. Yun ang mga kontra, yung mga dilaw. At saka kung sino pa, mga kontra. Nako, ang buti pa si Soto, hindi abogado. Kasi nga, kahit na abogado yung nagtatanggol sa kanya, bias din kasi. Hindi sila makalaktaw sa kanilang mga politikang pananaw na kontra sa mga Duterte. Yan ang problema. Kaya natatawa na lang ako sa mga ito. I'm really amused by the reaction. Ito namang pati yung mga ibang justice tanggapin nyo na. Kayo dati na kayong nakaupo noon. Ha? Nakaupo na kayo noon Nung nakaupo kayo, pag nagbigay kayo ng desisyon na kinokontra kayo, hindi ba nagre-react din kayo? Kami ang nakaupo rito. Sundin nyo kami kasi kami binigay ng kapangyarihan. Ngayon nagretiro na kayo. At hindi ayos sa politika ninyo, sa kaisipan nyo, kahit na hindi politika. May complaining kayo, sila mga nakaupo. Tanggapin nyo na, retired na kayo wala na kayo. Tapos na ang inyong panunungkulan. Wala na kayong kapangyarihan. Meron pa kayong tinig o boses, pero wag niyong ipagpilitan. Unanimous na nga Alam mo, natatawa na lang sa mga... Yes. Anyway, sige, susunod na topic tayo. Malagay ko, yung topic mo si Soti. Yan. Correct, attorney. Tinanggal ko na yung O, ginawa ko ng I. Yes, attorney. Actually, kaugnay nga po dyan ay, dugtungan ko lang kay Senator Tito Soto. Ipinahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na tuluyang ibasura ang apela ng House of Representatives upang baligtarin ang ruling na nagdedeklara bilang labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagtibay rin ng Korte Suprema na walang jurisdiction nakuha ang Senado sa impeachment proceedings. Ayon kay Soto, ang desisyon ay isang malungkot na araw para sa mga mag-aaral at nagtuturo ng constitutional law dahil ani ay nagkaroon ng judicial overreach na nagresulta sa hindi konstitusyonal na pagbabago ng konstitusyon. Tinawag din niya itong judicial legislation at isang malinaw na panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura dahil umano sa paglalatag ng Korte Suprema ng bagong patakaran para sundin ng Kongreso sa impeachment. Dagdag pa ni Soto, dahil sa naturang desisyon, ang impeachment ay halos hindi na umano maisa sa katuparan.
Nilinaw ng Korte Suprema ang ika-4 na impeachment complaint na inihain noong Pebrero 5 ng nakaraang taon ay ipinagbabawal ng konstitusyon dahil lumabag ito sa patakarang hindi maaaring magsimula ng higit sa isang impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ipinalawanag din ng Korte Suprema ang kahulugan ng initiation ng impeachment at itinuring na ang mga session days ay tumutukoy sa mga araw na aktwal na may sesyon ang Kamara. Ayan po, attorney. Ano po masabi niyo sa pahayag po ng ni Tito Sotto? Sabi niya, judicial overreach daw. Ay, nako. Itbulaga. Alam po ninyo, ako tatanungin mo, ano yung judicial overreach niya? Palagay ko, ang ibig niya sabihin, ignorance overreach. Hindi ka abogado. Huwag kang magkakamali na pumasok ka sa teritoryo ng mga abogado. Huwag mong ipakita ang pagka-ignorante mo. Ignorante ka na nga. Nilalagpasan mo pa ang pagka-ignorante mo, kaya ignorance overreach ang tawag doon. Tumigil na kayo. Tingnan nyo ha. Labag daw sa saligang batas yung pagdideklara na yung articles of impeachment ay lumabag sa saligang batas. Sa ating pong saligang batas, merong prosedimento, may procedure, may pamamaraan ng pag-file ng articles of impeachment. At klarong-klaro doon na pag final mo yan, bibigay mo sa Speaker of the House, tapos, Speaker of the House, within 10 days, ibibigay mo sa Committee on Justice. Ay, hindi mo nila ginawa. Hindi na nila ginawa yon. Pagkatapos, hindi pa nila binigyan ng due process na yung dinidemanda mo, tawagin mo at magpaliwanag ka para malaman natin kung may probable cause o wala. Hindi rin nila ginawa yon. Marami ho silang nilabag at yun pinaliwanag ng isa-isa ng Korte Suprema. Hindi nila matanggap. Pinagpipilitan nila yung kanilang opinion kasi nga ayaw nila kay Duterte. Ganun lang ho yun. Tigilan nyo na yan. Tama na ang ignorance overreach.